Nagtaas po ng kamay ang ating pong assistant to the pastor, Kuya Manix Cruz. Magandang gabi po, Kuya Manix. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at kami ni Sister Marie ay nagpapasalamat maging sa bawat isa sa atin na laging dumadalo sa ating prayer meeting sapagkat yung pong ating panalangin para sa sambahayan ni Erwin, ni Rachel, ang anak. Lahat po sila ngayon ay magaling na, nakakapasok na si Erwin at maging si Rachel nakakapasok na rin sa trabaho. Maraming salamat po sa Panginoon at maraming salamat sa bawat isa. Amen. So purihin ang Diyos at COVID-free na po. At hindi na po mahahawa yung mga yon. Immune na sila sa COVID and they don't need vaccine anymore. Yun po yung kagandahan noon. Kasi po tayo na hindi nadali, magpapabaksin tayo, hindi sigurado yung vaccine na tatanggapin natin kung ano ba yung epekto no sa ating katawan. Pero yung mga nagka-COVID at gumaling, so they are immune already. That is good about being infected, the other side po. So meron pa bang gustong magpatotoo? Ayun, Pastor. Opo, yun. Salamat po sa Lord kasi Thursday akong na absent kasi medyo na busy po kami gawa nga sa preparation dun sa church anniversary ng CBUCC no po. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat ng Lord, salamat sa provision kasi po 'di ba po pag tuwing anniversary, 'di ba nagpapakain sa church. Ang ginawa po nung nag-meeting kami ng council, instead na yung pagkain, nag-distribute po kami ng rice, ng chicken. Tapos may mga face mask, yung mga ganun, yung first aid kit po. Sa biyaya po ng Lord, yung mga members po ng CBUCC, napuntahan po namin lahat yun. Nasa 61 families po o 62 families yung nadalan po namin sa biyaya po ng Lord, nakuha po namin ng siguro mga 2 days lang namin na distribute po yung ganong kasi iba-iba po, may sa Dasma, may sa Bacoor, may sa Kawit, iba-iba pong lugar Pero mas marami po syempre dito sa sa Imus. Yun, salamat po sa pag-iingat ng Panginoon ayun at si Pastor Bella, lagi po namin kayong kasama sa panalangin po. Salamat at naging matagumpay po yung ating church anniversary. Tapos salamat din po sa karagdagang taon na binigay ng Lord kasi 48 na po ako ngayon. Nung last November po ay nag-celebrate ako ng birthday. Yun. Salamat sa 48 years na po na pag-iingat ng Panginoon. Kahit na maraming pagsubok, ito ginagamit pa rin po ng Panginoon. At yun, salamat din po doon sa prayer niyo po doon kay Kuya Albert. Si Kuya Albert po yung heart surgery po. Siya po ngayon ay nasa bahay na nagpapagaling na po siya. Tapos si Pastor Mandy, po siya, medyo nakaka-recover kasi na-COVID din po siya. Yung pinasama ko po sa inyo sa prayer. So sa biyaya po ng Panginoon, talagang sa dami po ng nananalangin po para sa kanila, talagang nakita po natin yung pagkilos ng Lord sa kanilang buhay. Tapos yung yung pinapasama ko po sa inyo sa prayer doon sa bahay, kasi yung letter of guarantee namin sa bank, matatapos na po siya ng January 2021. So binigyan na naman ako ng panibagong statement of account ng ProFriends. Sobrang laki na naman nung sinisingil nila sa akin, nasa 300, almost 320,000. Yung approve lang ng bank sa akin ay 2.6 M lang po. So meron pang 320,000 na kailangan kong bayaran. So nung December 1, nagawa po ako ng letter sa China Bank na wini-withdraw ko na. Kasi sabi ko, baka matatapos na maglalaps na yung letter of guarantee, hindi pa rin po namin mabayaran. Nung nagawa ko ng letter po ng December 1, kahapon tinawagan ako ng manager ng bank. Kasi ayaw niya kasi sabi niya, sayang kasi na-approve ka na ng bank tapos i-withdraw mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, kasi wala naman akong ganong kalaki. Sabi kong gano'n. Kumbaga, hindi sufficient yung pera namin para doon, sabi ko doon sa manager. Tapos sabi niya sa akin, nag-email siya doon sa head office ng China Bank na
pinapa-increase niya yung ano namin, yung housing loan na from 2.6 gagawing 2.9 para konti na lang po yung idadagdag. Sabi ko, ay salamat sa Lord. Sabi ko gano'n. Sana yun po, sama natin sa prayer na sana ma-approve nga po yun kung ano yung kalooban ng Lord. Kasi talagang pinag-pray ko yun talaga po, Pastor, kami ng family namin na sabi namin kung ano yung kalooban ng Lord. Kasi pare-pareho kami nai-stress eh. Kung ano yung plano ng Lord. Kung kalooban niya na mapunta sa bangko, okay. Kasi ang laki po kasi pag naka-in-house malaki po yung binabayaran namin monthly. Opo, nasa in-house financing po kasi kami. Kaya sabi ko, kung ano yung kalooban ng Lord, total, ang Lord naman ang nagbigay nito sa atin. Siya yung nagpo-provide ng pangangailangan natin. Kaya nothing to worry, sabi ko dun sa mga bata, pati kay Emo. Yun. Kaya po, sabi ko, yun, patuloy nating ipag-pray. Sabi ko, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung kalooban ng Lord na ma-approve yung 2.9, ako salamat sa Panginoon. Pero kung hindi naman, God will provide, sabi ko gano'n, doon sa monthly na, monthly amortization. Kaya yun po, salamat sa patuloy na pag-pray niyo po sa amin. At yun, praise God po talaga. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. So praise the Lord. Nagpapasalamat din tayo sa Panginoon kasi po nanawagan po ang inyong lingkod. Kasi po medyo late yung aming panawagan. Yung iba po kasing simbahan sa Alberta ay nagkaroon na po sila ng mga calamity fund drive at naipadala na po nila yon sa iba't ibang mga probinsya. Kaya nung nanawagan po ang inyong lingkod sa Tinig ng Pag-asa, hindi na po marami ang nakapag-respond. Hindi na po marami yung nakapagpadala ng tulong. Kaya po, ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po andyan si Ate Menchi ngayon, si Ate Menchi Herrera. Siya po yung ating treasurer para po sa board. Po, yung pong board, para sa kaalaman ng lahat, yung mga nasa Pilipinas, yung po yung Unida Christian Church of Canada, yung po yung aming direktoryo dito. Kami po kasi rito, by the virtue of our constitution, ay meron na po kaming sariling national office dito, meron na po kaming sariling mga direktor, at yun po kasi ang batas dito sa Canada. We cannot operate without an office, without the board. At yun po yung hindi naiintindihan ng mga nasa Pilipinas, kahit anong paliwanag namin, hindi nila maintindihan o ayaw lang nila intindihin. So by the way, I need not to explain that, pero si Ate Menchi po yung treasurer natin. Ate Menchi, magkano po yung eksaktong amount na ating naipadala? Kung inyo pong ma-share. Nakamute pa ho kayo. Sandali lang po, hinahanap ko. Total of 54,000 pesos po. 54,140.74 cents. In Canadian dollars po, 1,460. Yun. So salamat sa Panginoon at kahit pa paano nakapagpadala tayo sa Pilipinas ng almost 55,000. Po. By the way, that is on top of what we have sent already sa Pulangi, sa Bicol. Kasi po, ang Winnipeg Unida naman ay directly ay tumugon. Unang bagyo pa lang, yung Rolly pa lang, ay nakapagpadala na kami ng tulong kay Pastor Clem Kahuday. At ito po ay na-receive na niya at na-acknowledge na rin niya. May resibo na po na ipinadala sa amin. Awa ng Diyos. Ganun din po naman, yung pinadala sa Pilipinas ay na-acknowledge na rin po. So sa ganung kaparaanan man lamang ay maging instrumento tayo sa ating mga kababayan sa mga dumaan sa trahedya at sa bagyo doon sa Pilipinas. So that is something that we need to be grateful about as a church dito po sa Canada. At maraming pong salamat sa patuloy niyong pananalangin. Kung may pera man tayo ipinadala, I guess the best or the most important needs na dapat ipagkaloob ay ang patuloy na pananalangin sa bawat isa sa kanila kasi po talagang daanan ng bagyo ang bansa natin sa Pilipinas. So yun po, meron pa ho bang gusto mag-share, mga kapatid? Isa pa. Anybody? Baka di kayo makakatulog yan. Sige kayo. Meron po bang pinagpala ang Panginoon ng iba yung pagpapala? Wala. Kirby, sa susunod pala. Sa susunod, no? Every Wednesday, kakanta na tayo. Maganda kung may kanta, kahit isang kanta lang. Kaya upo ka doon sa tabi ng piano.
No, tapos, ayun, no, tutugtugan tayo ni kapatid na Kirby. Tapos, himnaryo kakantahin natin kasi lahat ito, mga manganganta ng himno. Ayan, so magpo-post tayo ng himno, aawit tayo. Next Wednesday na. Wag na ngayon at napagpapraktisan muna natin yung simbang gabi sa Biyernes. O paano natin gagawin. Pero maganda ho, no? Imagine niyo sabay-sabay tayong kakanta. Tapos bahala na boses kung paano, no? Importante ay nakakaawit tayo sabay-sabay. By the way, ito po ay recorded at ito po ay i-repost po ng inyong lingkod pagkatapos po nitong ating pong gawain. Kaya kung interesado po kayong mapakinggan ito pagkatapos, pati yung mga sinasabi ninyo, mapapanood nyo po ito. At ipinopost ko po ito pagkatapos. Kaya kung gusto nyo marinig, baka may pagkakataon pang gustong mag-share. Sige po. Meron pa ho ba? Last call. Anybody? Going once? Twice? Gone. No, wala na. So, hindi na po pwede. So, next Wednesday na kayo mag-share. So, ngayong pong gabi ay dadako tayo saglit sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong God Knows You. Yan po ang title ng atin pong pag-aaral ngayon pong gabi. Ito po ay hango sa Hebrews chapter 4 verse 13. So, sa mga attributes ng Diyos, when I say attributes, ito po yung katangian ng Diyos. Kung tatanungin ko po kayo ngayong gabi, what are God's attribute na paborito ninyo? When we talk about the attributes of God, we are not trying to answer question like, who is God, what is God like, and what kind of God He is. An attribute of God is something true about Him. That is what He said about Him. Hindi ito perception, hindi ito pagkakilala lang. Kasi natatandaan niyo po ba ang Panginoong Hesus? Tinanong niya ang mga alagad eh. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ako? Sabi nila, kayo daw po ay si Elias. Kayo daw po ay propeta. Kung ganon, sino naman ako sa inyo? Sumagot po si Pedro at ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Yun po yung pagkakilala ni Pedro sa Panginoong Hesukristo. At, I think it was John. Correct me if I'm wrong. So, ang point ko po rito mga kapatid, may pagkakataon sa buhay natin na tanungin natin ang ating mga sarili, gaano natin kakilala ang Diyos? Who is God? What is God like? And what kind of God He is? So, pero to answer that question, baka tayo magkamali at baka lumikha tayo ng isang Diyos-Diyosan ng ating mga buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, yung paglikha ng image ng Diyos sa ating isipan ay tawag doon idolatry. Kasi we cannot confine God into something of an image. Kasi wala naman nakakita sa Diyos eh. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahe, ng inilarawan ng kamay, ng nasa ibabaw ng lupa at nasa ibabaw ng langit. Sapagkat walang kailanman nakakita sa Diyos, ang Panginoong Hesukristo ang larawan ng buhay na Diyos. But the thing is, ayaw ng Diyos na lilikha tayo ng ibang larawan niya sa ating mga isipan. Kaya nga po, most of the time, pag nagpe-pray tayo na nakapikit, ang tanong ano ini-imagine nyo habang kayo nakapikit? Maybe some of you will say, I am imagining God. What kind of God are you imagining? What kind of an image of God you are imagining? So you are creating an image and that is idolatry. So ang pag-aaral po natin ngayong gabi ay pagsagot, ano ba yung attributes ng God? While fully comprehending who God is, impossible for us as limited beings to truly, put God in one particular word, kung sino siya. God is unlike anything or anyone we could ever know or imagine. He is one of a kind. He is unique and without comparison. Kaya anong salita ang pwedeng gamitin para i-describe ang Diyos? Iyo ba ang hirap? Even describing Him with mere words truly falls short of capturing who He is. Minsan po yung mga Pentecostal, ganun na lang kung anong pagsasabihin tungkol sa Diyos eh.
No? Pero mga kapatid, alam niyo po ba na napakahirap? Kaya po yung tetragrammaton, alam niyo po ba yung YHWH, walang vowel yon. Bakit po walang vowel? Yung YHWH, yung Yahweh, nilagyan na lang po ng vowel para tawaging Yahweh, para mabigkas yung Yahweh. Pero yung YHWH, ito po mga kapatid, kung bigkasin ng mga Hudyo, ay parang paghiyaw, parang pananangis, kasi iniiwasan nga po nilang banggitin kahit yung pangalan ng Diyos. Yung mga Muslim, di po ba? Yung mga Islam, hirap na, pag binabanggit nila yung Allah, no, talagang mabilis. Hanggat maaari, ayaw nilang babanggitin. Kasi nga, para sa mga Muslim, sagrado yung salita, sagrado yung pangalan. Ganon din naman sa mga Hebrews, sa mga Israelites. Tayo na lang mga Pilipino, kung gumamit ng salitang Diyos, parang natalisod lang, Diyos na. Nadapa lang, Diyos na. Nakagat na yung dila, Diyos na. Ganon tayo kabilis bumanggit ng Diyos. Gamit na gamit, no? Yung salitang Diyos. Samantalang para sa kanila, banal na banal ito. Kaya to put God in one word is impossible. Even describing Him with mere words truly falls short of capturing who He is. Our words simply cannot justify, no, to describe our holy God. Pero sa gabing ito, may mga nakasulat sa Biblia na nagpapakita ng attributes ng Diyos. God possesses attributes that we can know, maybe in just part. And He's given us His word as a means of understanding Himself. In fact, hindi naman detached ang Diyos sa atin. Sa Biblia, nagpakilala siya eh. At sa Biblia po, gumamit siya ng mga paraan para siya makilala ng mga tao. At in fact, sa listahan po na aking naitala, 15 attributes ng Diyos ang ipinakita niya sa Biblia na ang mga theologian sa paglipat-lipat ng mga panahon ay kinwalify ang mga katagang ito bilang mga attributes ng Diyos. 15 attributes of God. Mabilis lang ito. Hindi po ito ang ating topic for today. Pero hindi ko po inasama sa PowerPoint. Ngayon ko lang po ito inilabas sa akin pong archive ng mga files, at para lang po ibigay yung idea na ang Biblia nagbigay ng mga listahan ng attributes of God. Number 1, God is infinite. He is self-existing without origin. Colossians 1:7, Psalms 147 verse 5. God is infinite. Number 2, God is immutable. Ano ibig sabihin ng immutable? He never changes. Malakay 3:6. God is immutable. Number 3, God is self-sufficient. He has no needs. He doesn't need us. He doesn't need you. He needs nothing. John 5:26. Iyon po yung God is self-sufficient. Number 4, God is omnipotent. Ano ibig sabihin nun? Alam na natin to. He is all-powerful. By the word of the Lord, the heavens were made. Psalms 33 verse 6. Number 4, God is all-powerful. He is omnipotent. Number 5, He is all-knowing. God is omniscient. Omniscient, He is all-knowing. Isaiah 46 verse 9 to 10. Number 6, God is omnipresent, meaning He is always everywhere. Psalms 139 verses 7 to 10. God is omnipresent. Number 7, God is wise. He is full of perfect and changing wisdom. Romans chapter 11 verse 33. Number 8, God is faithful. He is infinitely, unchangingly true. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Hindi siya nagbabago. Number 9, God is good. Ito po yung kanta ni Rick Warren. God is good all the time. Biblical yon. He is infinitely, unchangingly kind and full of goodwill. Psalms 34 verse 8. Number 10, God is just. Matuwid ang Diyos. He is infinitely, unchangeably right and perfect in all He does. God is just. Deuteronomy 32 verse 4. Number 11, God is merciful. He is infinitely, unchangeably compassionate and kind. God is merciful. Romans 9:15 to 16.
Number 12, God is gracious. God is infinitely inclined to spare the guilty. Psalms 145 verse 8. He is gracious, mapagpatawad. Ang larawan nito katulad noong ama doon sa alibugang anak. Naghihintay, nagpapatawad. Number 13, God is loving. God infinitely, unchangingly loves us. Ito po yung makikita sa 1 John 4:7 and 8. No? Let us love one another for God is love. No? John 13. 1 John 4:7 and 8. That is number 13. God is loving. Number 14, God is holy. He is infinitely, unchangingly perfect. Revelation chapter 4 verse 8. Ang sabi po roon, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Di ba? Iyan po yung binabanggit doon. God is holy. And the last, God is glorious. He is infinitely beautiful and great. Habakkuk chapter 3 verse 4. Iyan po ang attributes ng Diyos. Kung gusto niyo po ng listahan, balikan niyo po yung mga binanggit ko, sulat po ninyo, ipopost ko naman ang video ito pagkatapos ng atin pong gawain ngayong gabi. So, ang aking pong tatalakayin sa lahat ng attributes ng Diyos na ito ay ang katotohanan na ang Diyos alam ang lahat ng bagay. God knows everything. Alam lahat ng bagay at hindi po pwedeng itago sa Kanya. Hebrews chapter 4 verse 13 hindi ko yata na isulat. Sabi po, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare to Him to whom we must give account. So God knows about you and God sees everything about you. So there is no question that He cannot answer, no problem that confuses Him. He never surprised, He never shocked, He never says, oh really? Because God knows everything. Ito po ang binabanggit ng Hebrews 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Ito po yung isa sa attribute na paboritong-paborito ko. Yung paniniwala na walang nalilingid sa Diyos. Sa katotohanan kasi ito, anong dapat kong ikatakot? Anong dapat kong ikakaba? Anong dahilan para mag-worry ako? Gayong alam naman pala ng Diyos ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Kaya sa gabi po ito lang yung gusto kong i-challenge sa bawat isa sa inyo. Alam po ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. And because of that, dahil po sa bagay na yon, di po ba enough para pumayapa tayo at magtiwala? Now, if God knows all things and nothing is hidden from His sight, ang susunod ko pong tanong, what is the scope of His knowledge? Ano po ang sakop ng knowledge na ito ng Diyos? Meron po bang hindi alam ang Diyos? Meron po bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron po bang makakalampas sa kanyang pangunawa? Ano po ang scope ng kanyang knowledge? Number one, siguro po dapat nating makita, God knows all about Himself. To be honest, tayo sa ating mga sarili, may mga bagay tayo sa ating sarili na hindi natin alam. You don't know all about yourself. At kung sasabihin mo, kilala ko sarili ko, mga kapatid, ganyan na po yung sinabi ni Pedro sa Panginoon Jesucristo eh. Sabi ni Pedro sa Panginoon Jesucristo, iiwanan ka lang lahat, pero ako hindi kita iiwanan. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, bago tumilao ka manok ng 3, ikatlo, ipagkakanuno mo ako 3 times. Bago tumilao ka manok, 3 times mo akong ipagkakanuno. So akala ni Pedro kilala niya sarili niya eh. Ganon din naman tayo. Akala natin kilala natin ang ating mga sarili, pero hindi po yun totoo. That is why you have a lot of problem because you don't know all about yourself. Alam niyo po, I am constantly surprising myself. Things I thought I could do, but I can't.
things I thought I couldn't do, but I can. Nakuha niyo po ba yun? May mga bagay sa buhay natin, akala natin kaya natin, di naman pala natin kaya. May mga bagay naman na tingin natin, di natin kaya, pero kaya pala natin. Nasusurprise ako sa aking sarili sa mga bagay na nadidiscovery ko. Minsan pala, may talento pala akong ganun. Ba't hindi ko alam? Ngayon ko lang nalaman. So, ganun po tayo. Me per se, I am always surprising myself because I really don't know myself. But God knows Himself and He knows He can do anything. Tawag po sa atin ay finite being. Limitado. But God is infinite. Hindi po siya pwedeng sagkaan ng panahon at ng anumang sirkumstansya. And He knows that. God knows Himself. Kaya po, hindi siya nagbabago. Kung paano siya magpakilala sa mga propeta nung unang panahon, ganun siya nagpakilala sa banal na kasulatan na meron tayo ngayon. He knows Himself. Second, God knows all about creation. He knows everything about the things He has made. The Bible says in Genesis 1:21, after God finished making the world, He saw everything. At nung nakita niya ito, ano sabi niya? It is good. The word "it is good" is an amazing statement. God saw everything. Tiningnan po ng Diyos ang lahat. Sabi ng Diyos, it is good. So every rock, every tree, every blade of grasses or grass, every fish in the oceans, every bird, every animal, every stars, every sand, everything. He saw everything. He was totally aware of everything that He created. And He said, it is good. So the Bible says that every time I saw a sparrow falls to the earth, God notices. Sabi ng Bible, kung yung maya na nabibili lang ng barya-barya, hindi nahuhulog kung hindi alam ng ating Ama. So God is in control of everything. He knows all about His creation. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit nangyayari ito? Ba't nangyayari yun? Ang tanong, bakit tayo magtatanong? Gayong alam naman to ng Diyos. Nakuha niyo po? Dapat ito magbigay sa atin ng isang pananaw ng pagtanggap at pag-unawa na walang nangyayari sa mundong ito nang hindi pinayagan ng Diyos. Kaya mabuti, kaysa tingin natin na hindi mabuti, lahat ito ay pinapangyari ng Diyos at alam niya ito. At sa paniniwala na alam ito ng Diyos, hindi po ba dapat pumayapa tayo? Hindi po ba dapat pumirmi tayo? Hindi po ba dapat ay umasa at magtiwala na lang tayo? Amen? Sabi nga po ni Pastor El nung Sunday sa sermon, kung nakinig po kayo sa mensahe ni Pastor El Capillar, we need wisdom to understand. But we need to have faith to endure. Amen? So, may mga pangyayari sa buhay natin at minsan kailangan natin ng wisdom para maintindihan ito. Ngayon ang tanong, paano kung hindi ipaliwanag sa iyo? May mga bagay ho kasi sa pangyayari sa buhay natin na hindi naman na ipapaliwanag. Na wala tayong choice kundi manampalataya. At manampalataya saan? Manampalataya na kakayanin natin ang anumang mga bagay na nangyayari. Nung Monday, dinuktungan ko po ito ng isa pa eh. Dinagdagan ko pa ho ng hope to overcome. Kasi without hope, hindi po tayo magtatagumpay. Amen po ba? So ano po yung una? God knows all about Himself. Ibig sabihin, pagtiwalaan natin, alam niya ang ginagawa niya, kilala niya ang kanyang sarili. Di ba ang hirap magtiwala? Halimbawa, nakasakay kayo sa isang barko. No? Tapos bigla na lang gumewang yung barko. Ano pong gagawin ninyo? Di ba magtatanong kayo, ano ang ginagawa ng kapitan ng barko? Naiintindihan kaya ng kapitan ng barko ang kanyang ginagawa? O sa eroplano, yung piloto ng eroplano, o kaya yung driver ng bus. Lagi niyong kukwestiyonin,
Alam kaya nitong mga to na siyang may hawak ng manibela ang kanilang ginagawa. You will question them. If they are qualified enough, if they are capable enough. Pero mga kapatid, sa mundong ito at sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, wala namang ibang may control kung hindi ang Diyos. Kapayapaan dapat ang idulot sa atin kasi He knows all about Himself. The one who holds the world, our future, knows about Himself. He knows what He is doing. And He knows all about creation. At ang pangatlo, God knows all about history. He knows the past. And if He knows the past, I believe He knows the present. And if He knows the present, He knows the future. He knows everything that has happened. So He knows everything that is happening right now. He knows everything that will happen. And not only that, He knows everything that could have happened, but didn't, and everything that can happen, but won't. Mga kapatid, He knows the scope of history from the beginning to the end. When He declared, I am the Alpha and the Omega, I am the beginning and the end. That is God. That is the scope of His knowledge. Amen po ba? Now, punta tayo sa ikalawang tanong. What does God know about you? Kung iyan ang mga bagay na alam ng Diyos tungkol sa Kanyang sarili, tungkol sa Kanyang creation at sa kasaysayan, sa atin naman. Ano naman ang alam ng Diyos tungkol sa atin? The Bible says in Psalms 139 that God knows everything about you. He's intimately acquainted with you. We say that we know God knows everything, but we really don't act like it. Isa sinasabi natin, alam naman ng Diyos ang lahat eh. Pero kung mamuhay tayo, parang hindi alam ng Diyos. No? Sinasabi natin, alam ng Diyos ang lahat, nakikita ng Diyos ang lahat. Pero ganun pa rin tayo, walang patumangga sa paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo natatakot na gumawa ng mali, gayong alam ng Diyos. Parang hindi ipinamumuhay ng buhay natin ang katotohanan ng God knows everything. I want to do a little reminder of 5 specific areas that God knows everything about in your life and the difference that it will make if you just remember the fact. This is a fact. This is not fictional. God knows everything. There are 5 specific areas na gusto ko pong pagtanawan natin at pagbalik-aralan. Importante ito. What does God knows about you? Number 1, God knows all about your future or your faults and your failures. Wala po tayong pwedeng itago sa kanila. Maitago mo man yan sa asawa mo, maitago mo man yan sa pinakamalapit na kaibigan mo, maitago mo man yan kahit kanino, hindi mo yan pwedeng itago sa Diyos. God knows your faults and God knows your failures. Marahil kaya ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo sa atin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigay mo po sa, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Inglesero na ako, Canadian eh. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. Isinama po yung paghingi ng tawad sa the Lord's Prayer or the Apostles' Prayer. The Lord that God taught His disciples. Bakit? Because God knows that we will fail. This is bad news, mga kapatid. Psalm 69 verse 5. Sabi po roon, my sins, O God, are not hidden from you. You know how foolish I have been. Ang sabi ng salmista, walang kayang itago. Alam ng Diyos. Walang pwedeng ikubli sa Kanya. God knows everything about us. The fact is, sometimes we want to forget the omniscience of God because it's a little uncomfortable. But admit it or not, we have a 24-hour CCTV.
merong 24 oras na matang nakatingin na kahit saang lugar, kahit sa ating hindi pagkilos at paggana lang ng isipan, may nakabantay. He knows our thoughts. So it is uncomfortable for me to realize I don't have any secrets from God. There's some things I'd rather God not know about me. But I don't have any secrets and neither do you. God knows everything. Alam niyo po mga kapatid, namatay ang nanay ko. Namatay na po ang tatay ko. Pero may mga bagay na ginawa akong hindi alam nila. Na itago ko sa kanila. Na hindi ko ikinumpisa hanggang sa kanilang kamatayan. Dahil kahiya-hiya kapag sinabi ko sa kanila. Pero sa Diyos, sa Panginoon, hindi po ito maikukubli. And foolishly, when we do something wrong, we try to hide our sins. We sneak them past God. We put them in the closet and lock the door. But God knows what behind the locked door. God knows we have a skeleton in our closet. Adam, when he sinned, the first thing he did was to run away and he hide as if he can hide from God. Pero ano pa sabi ng Biblia? God comes walking through the garden, figuratively speaking, and he says, Adam, where are you? Whenever God asks a question, it is never for information, never for his benefit. God knew exactly where Adam was. Adam needed to know where he was. So that question is an informative question of God to human, to Adam. And it is also an informative question to us. Where are you right now? Hindi para alamin ng Diyos kung nasaan ka ngayon, kundi para madiscover mo kung nasaan ka ngayon. And every time na marinig ko yung katagang yon, where are you, Pastor Well? It is a reminder to me to evaluate where I am. Where I am in terms of my ministry, where I am in terms of being a father to my children, where I am in terms of being a husband to my wife. Nasaan nga ba ako? At ito rin po ang tanong niya kay Cain. Ang tanong niya kay Cain, where is your brother Abel? Where's your brother Abel? Adam needed to know where he was, and so it is with Cain. Abel had been killed and he wanted Cain to admit it. Pero ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? He knew what happened. He knew what he did. And God is asking him, where are you right now? Proverbs 5:21, ano po ang sabi? For a man's way are in full view of the Lord, and he examines all his paths. Tandaan po ninyo mga kapatid, napakaganda po nitong kaisipang ito. You always have an audience. Wow. Di ba, mga kapatid? Para pong Zoom. Para pong Zoom meeting lang, recorded. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin. But the problem with this Zoom meeting, hindi ko alam kung sino naiinip na, hindi ko alam kung sino inaantok na, at hindi ko alam kung sino gusto nang umalis. Pero sa Panginoon, no, we always have an audience. Nothing you ever say is off the record. God is always watching. You're always on the stage. There is no secret closet. Everything you think, everything you see, everything you do, everything you feel, God sees it all. He knows all about it. Amen? Huh? And that means today, He knows everything about it. Alam niya yung ating mga pagsisinungaling. Alam niya yung ating mga pandaraya. Alam niya ang lahat. Kung niloloko natin ang ating asawa, ating mga anak, ang ating income tax,
o kung anumang pandaraya. Alam niyo pa dito sa Canada, uso ngayon yung uso ngayon yung self-check. Diba? Check-out. Self-check-out sa mga stores. Sa Dollarama, sa Shoppers. No? Ibababa mo yung pinamili. Tapos, ikaw na mismo magaganon. Self-check-out tawag dun sa superstore. No? Hindi mo ba naisip? Pwede mo namang hindi padaanin yun dun No? Pwede mo namang pagkano, ilagay mo nila sa supot mo. Who will check? Sino mag-check? Kaya po yung iba doon talaga doon nagnanakaw. Sa Dollarama, panoorin mo, may minsan nakikita mo yung iba doon talagang tindi. Kasi wala naman nag-check doon Pero mga kapatid, tandaan niyo, laging merong mata. No? God is 24 hours recording whatever we are doing. God is not shocked by our sin. He's already seen it. He saw it coming. When we confess to Him the things we've done wrong, He is not shocked. He saw it coming. He knows that you will repent. I know, I understand. I know why it happened. I know why you ended up in that situation. He understands our faults and our failures. He knows it. Kaya yung unang-una po, gusto kong ipaunawa, God knows all about you, all about your faults, and all about your failures. Now, how do we respond? So we respond with honesty. Let's be honest. Kaya mamuhay, di ba sabi po ng Biblia, no? John 8:32, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Dapat po mamuhay tayo sa katotohanan. Dapat po walang pandaraya. Let us be honest with God. Ngayon kung magkakamali, then let us admit it. The Bible says if we say we have no sin, ano sabi? We deceive ourselves and the truth is not in us. We need to admit. God knows everything about us. And He already knows all I've done wrong. But in spite of that, He still loves me. And when I admit it to Him, it never changes the ways He feels about me. Because He already knows. Amen? Babalik at babalik ka lang doon sa katotohanan na alam naman ng Diyos. Alam naman ng Diyos ang desire ng puso. Darating yung panahon, mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Darating yung panahon na gusto mong humingi ng tawad, pero wala ka ng kakayahang magsalita para sabihin ito. I have seen this most of the time sa mga taong nakaratay sa banig ng karamdaman. I have seen this often in the hospital beds where people want to say sorry. Where people who are dying want to confess. Ang tanong, minsan sasabihin natin, nakapagsisi kaya ng kasalanan? Minsan pa, yung ibang bibilis sumatol, naku, sa impyerno ika pupunta yan. Di naman ika tinanggap niya si Jesus Paano niyo nalaman? Buti pa kayo, alam niyo Wala pong nakakaalam nun kundi ang Diyos. Yung transaksyon ng tao at ng Diyos, sila lang nakakaalam nun. Kaya ang humatol para sabihin sa impyerno pumunta yon, huwag naman. Tayo ay hindi nakakabatid nun, pero ang Diyos, alam niya. Sabi po ng Proverbs 28 verse 13, whosoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Amen? So mga kapatid, mahaba ito. Pero pag ang pinag-uusapan po yung attributes ng Diyos at tungkol sa Diyos, masarap talakayin. Ewan ko po kung ibang mga pastor, pag ito ang topic talaga magkakagabihan ho tayo. Pero siguro po hanggang dalawa lang. No? Pagpapatuloy ko na lang sa ibang pagkakataon ito. So I'll just going to discuss the second thing. God knows all my feelings and my frustrations.
Alam niyo po, hindi lang yung ating failures, hindi lang yung ating faults ang alam ng Diyos. Alam din ng Diyos ang ating feelings at yung ating frustrations. Sabi po ng Psalms 31 verse 7, "You, God, have listened to all my troubles and have seen the crisis in my soul." Some of you think nobody knows what I'm going through. Hindi makapasok si Eric. Nobody feels the pain I'm going through. But I would like to tell you, God knows. He knows my feelings and frustrations. He has been in the crisis of my soul. He has seen it. Amen? Sa Psalms 56 verse 6, "You know how troubled I am. You have kept a record of my tears." Wow. Hindi ko po alam kung kayo ay nakapag-diary na. No? Nung araw ba nag-diary kayo? Dear Diary. Kasi po natanda ko nung high school kami, meron kaming daily diary. Isang taon po 'yun. Kine-check ng teacher namin 'yun kasi homeschool diary 'yun eh, no? Kailangan i-check ng teacher kung ano yung sinulat mo sa diary mo. Minsan niloloko lang naman namin 'yun. Sinusulat ako po pag sumula sa diary, "Dear diary, today is Monday and that's all I can say." Ganun lang po. Kaya galit na galit ang teacher ko sa akin pag nagbabasa ng diary ko eh. Wala akong maisulat eh. Pero alam niyo po mga kapatid, lahat ng bagay sa buhay natin, pati ang ating mga pagluha, alam niyo ng Diyos. Often when we were hurting, we feel very isolated, very lonely, and maybe there's been a death in the family, a divorce, or maybe maybe we've gotten fired from our job, and we feel all alone and think nobody understands. Mga kapatid, huwag niyo pong isipin na wala. God knows. He understands. He understands our feelings, our hurts, and our frustrations. Now, knowing this, what do? What does God feel? What does God think when He knows how you feel? Ano bang tingin ng Diyos sa ating mga nararamdaman? Sa Psalms 103 verse 13 to 14, ang sabi po, "He is like a father to us, tender and sympathetic, for He knows what we are made of." Alam ng Diyos ang lahat. He sees how He sees all. Ang tawag doon? He sees how it all fits together. Hirap English eh. Alam niya lahat na magkakatugma. The Bible says He understands because He made us. He knows my thoughts, my failures, my feelings, my frustrations, and He sees the hurt in your heart and nobody else. Now, what should I do? Anong gagawin natin? Sabi po ng Psalms 142, verse 3, "When I am ready to give up, He knows what should I do." Some of you are ready to give up, and God knows what you ought to do. Anong dapat nating i-respond sa mga bagay na ito? Kung nakikita ng Diyos ang lahat ng ating sakit at nakikita niya ang lahat ng ating frustrations, ang dapat nating gawin ay 1 Peter 5:7, "Cast all your cares on Him, for He cares for you." Cast them all permanently, once and for all. Don't take them back. Give Him your hurts just like you give Him your faults. Give Him every areas of your life. Give them all to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Di ba? Ayan. Yung chorus nun, di ba? Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, broken toy. Diba? Give them all to Jesus. Yung po yung pwede natin gawin because He knows everything. Minsan po kaya hindi tayo maintindihan kahit na pinakamalapit na tao sa atin. Kasi hindi naman nila alam ang ating pinagdadaan. At minsan nahahatulan tayo ng mga tao kasi hindi naman sila dumaan pa
sa ating mga pinagdaan. Pero merong isang nakakaunawa, nakakaintindi, nakakaalam ng lahat sa buhay natin na dapat nating pagbigyan ng lahat ng ating pasal kasi naiintindihan niya tayo. At yun ay ang ating Panginoon. So may natira pa ho na 3 bagay na kulang na yung oras ko kung tatalakayin, and we will discuss that next Wednesday. Po, titigil muna tayo rito at dadako muna tayo sa atin pong mga pananalangin. And before we proceed to the prayers, baka po merong revelation ng Diyos na nakita ninyo o nag-rhema sa mga mensahe na ating pong pinag-aralan. Alin dito yung tumatak sa inyo? Alin sa mga bagay na yan ang nagsalita ang Diyos sa inyo? God knows everything. Kinatakutan ba natin ito? O nagbigay ito sa atin ng kapayapaan? Ate Ruby. Iiyak lang ako pag sinabi ko sa inyo. Actually, Pastor, nakaka-touch yung mensahe. Diyan mo makikita yung kung paano ka minahal, kung paano ka hinubog ng Diyos. Na ang bawat isa sa atin, hindi po niya nararamdaman. Tayo lang nakakaramdam kung ano yung pinagdadaanan natin. At Diyos lang ang pwedeng sumama sa atin. Kahit yung pinakamahal na taon natin na gusto tayong tulungan. Gusto man tayo tulungan, pero limitado lang ang pwedeng itulong. Pero siya, kailangan maging faithful ka, maging obedient ka dahil siya lang nakakaalam. Tama. Kaya po ako, sa sarili ko, nangungusap ang Panginoon sa akin. Amen. Parang habang through Holy Spirit na sinasabi niya po sa inyo, nagre-rema ang Diyos na mahal niya lahat ng tao. Naiyak po ako kasi nararamdaman ko kung paano tayo minahal ng Diyos. Tapos nagre-response pa tayo ng disobedience sa Panginoon. Yun lang po. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tama po yun no? Lalo ho sa pandemic na ito. Lalo ho ngayon na nakakulong tayong lahat. Alam niyo po ba na napakarami kong gustong dalawin? Ang dami ko na pong nami-meet na mga tao sa buhay ko na hindi po ako sanay na hindi nakikita. And I'm talking people here in Winnipeg. Mga tao na si Kakang Loli lang ho Yung matandang yun, hindi ko nalipas ang linggo na hindi ko sinisilip yun hindi ko siya madala. Si Ate Ading, isang araw naiiyak siya. Dahil kausap niya ang nanay Engay. Hanggang Skype na lang, hanggang sa Messenger na lang ang usapan. As much as we want to visit the people whom we love, we are limited because of this pandemic. But the things that we cannot do, God can. Amen po ba? The things that we cannot see, God can. The things that we cannot provide, God can. Because He sees everything. He knows everything. Meron pa? Meron pa? Meron pa yan. Meron pa kayong nakita sa ating naging pag-aaral? Wala na? Ay, kung wala na magpe-pray na tayo. Huwag mo kayo mag-alala. Tinanggal ko yung recording. Baka niyo magsalita kasi naka-record. Hindi ko pinatay. Sige po, baka meron pa. Na-bless po ako sa sinabi ni Ate Ruby. Maganda yung... sayang lang kulang pa yung oras natin. We still have 3 points that we need to discuss. But we still have another... We still have next week. Meron pa ho? Wala na? Sa mga sarya, baka meron nung magsasalita doon. Mukhang tahimik sila. Si Dondon at si Agnes. Nami-miss ko na itong mga kapatid kong ito Si Agnes, meron sasabihin si Agnes Dondon, i-unmute mo, magsasalita yan. Wala na ho ba? Kung wala na ho ay magtatala tayo ngayon ng mga prayer request.
Si Ate Ading may sasabihin. Sige na, Ate Ading. Huwag ka na mahiya. Kasi nga po, God is all-knowing. So kung ano man yung nangyayari ngayon, it gives us a confidence na God is in control. And we can trust Him. We can put our trust in Him. Since alam niya din yung future. So we can put our life in His hands. Amen. Kasi alam niya lahat. Kaya hindi tayo dapat, paano man yung what we're going through, yun, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung gano'n natin siya kakilala na alam niya ang lahat na nangyayari sa buhay natin. There's nothing He doesn't know na sa nangyayari sa ngayon. So, we trust that God is in control. And sabi nga, hindi naman to harm us or to kundi yung para sa atin. Maring hindi natin alam yung kalooban ng yung plano niya, pero I'm sure it's for the good of everyone. Salamat. Si Ate Mirna magsasalita, bubuksan na niya yung kanyang i-mute na yun. I-unmute na yun. Si Ate Mirna puti. Ayaw ni Ate Mirna sapitan. O si Ate Mirna Sinpuente magsasalita. Dalawang Mirna natin yan. Ate Mirna, naka-ano kayo, naka-mute. Mag-unmute muna kayo para humarinig namin. Yung mic nyo naka-close po eh. Ayan. Toto, kindly unmute the microphone of your Lola. Hello, boy. Hello, Pastor. Kamusta? Magandang gabi. Mabuti naman. Ate Mirna. Ayan, share siya. Yung nahingi ako ng prayer na ipagpatuloy natin panalangin si Brother Nestor. Opo. Kasi tumawag yung head nurse na yung hindi naman daw bed source yun pa. Merong yung boil ba hindi ko maintindihan. Ngayon binigyan na raw ng antibiotic for 8 days and then sabi ko dadalhin sa hospital. Sabi hindi na raw, dadalaw na lang daw yung doktor sa facility. Tuloy ako yung ganyan. Kasi minsan natawag siya sa akin, painful daw yung sakit. Masakit nga yun. Sa yun. Sakit po yun. Dalawa daw eh. Tagus sa buto, sakit. Sasama po natin sa prayer si Kuya Nestor Sinpuente. Salamat ho. Opo, Ate Mirna. Kumusta po sa inyo dyan? Kay Boy, kay Roma, at sa mga bata. Okay, meron po. Dako tayo sa mga prayer request, mga kapatid. Kung wala na pong mga gusto mag-share. Sama po natin sa prayer si Kuya Nestor Sinpuente. Nasa home care facility po siya ngayon. Meron po ba? Prayer request? Kami po, Pastor, gusto ko lang namin i-share. Sige. Yung kasi di ba nga may check-up po siya para i-biopsy. Pero yung doktor naman ngayon, ang sabi, nung last week, nagka-COVID, kaya hindi siya na-check up. So, nagtitiwala kami sa Panginoon na lagi kami nag-usap mag-asawa. Siguro, Mama, hindi mo naman kailangan yan. Kaya ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya para sa atin. Yun lang po, Pastor. Yeah, let us include Hazel sa prayer. Meron pa ho? Pastor, kami po kasi medyo nagpapagawa po ng bahay renovation. Sana po ang prayer namin yon continuous na masuportahan kami ni Lord. Kasi yung baking namin, medyo maraming order ho sa ngayon dahil magdi-Christmas. Sana po maging yung mga gusto namin maipagawa sa bahay namin sa Pilipinas ma-accomplish po. Matugunan. Saan po renovation sa Philippines? Yung bahay ko po sa Pilipinas namin. Pinapaayos namin kahit wala kami dito, meron kaming pinagkatiwalaan. Oo nga.
Meron po. Tama na rin, Pastor, yung spiritual and family protection ng buong family. Wala na. Sama po natin yung aking pinsan, si Kuya Danny Paredes sa prayer. Tapos, yung mga bata sa kanilang mga pag-aaral. Meron pa. Yung Winnipeg Unida po, yung simbang gabi. Alam niyo, excited ako doon kasi may mga speakers po tayo, mga important. Hanggang sa Pasko, mga kapatid, hanggang sa Pasko 25, meron tayong simbang gabi. Sama-sama tayong lahat. Palagay ko yun ang marami kasi Pasko eh. Meron po ano po, Pastor, yan? Link lang din po yan, link? Ganito rin yun, ganyan. Ganito rin din. I'll be sending the link. Pwede kayong pumasok doon. Yan, yung simbang gabi. At sa Pasko, kung wala naman kayong gagawin sa Pasko, yun. Hindi ko alam kung anong sakit ko. Arthritis. Pastor, isama po natin daw sa panalangin yung anak ni Cathy Taktay, si Miel. Asiel? Asiel? Si Asiel? Asiel. Nasa hospital pa ba? Wala na daw po, inuwi na po, pero meron daw pong... arthritis. Really? Po. Pero na-roll out naman. Opo, na-roll out na daw po ng doktor. Akala daw po nila nung una is parang inaano nilang cancer dahil po 1 month nang nilalagnat. Nagkakausap po si Hazel at saka si Cathy. Nasa lahi nila. Pero nasa bahay na naman daw po. No? Nagme-medication. 5 days antibiotic. Pag hindi daw po nakuha doon sa 5 days, i-refer po sa saan ba yun? I-refer pa po sa specialista pag daw po hindi na nakuha sa gamot. Orto na. Hindi po sa infectious doctor daw po. Infectious disease. Apa. Pinsan ko si Olan eh. Si Kuya Paul Atanasio ay nakalabas na raw po sa hospital. Ate Mir? Cathy Taktay pa rin ganyan pala. Nasa bahay na si Paul. Okay na. Sama natin sa prayer papatuloy. Meron po ba? Wala na? Kung wala na po ay Kuya Arnel, magandang gabi. Pasubo naman. Sabi sinusubo ni Kuya Arnel. Sorbetes na may ice cream. Yogurt, Pastor. Yogurt. Alam ko sorbetes na may ice cream. Yogurt po. Sorry. It's okay. So mga kapatid, kung wala na po ay tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos, aming Amang makapangyarihan, sa pag-aaral po namin sa mga bagay na tungkol sa iyo ay lumalim lalo ang aming pananampalataya at pagtitiwala dahil ikaw naman ang nagsasalita mula sa iyong mga salita sa Biblia. At ikaw ang nagpapakilala sa amin kung sino ka. Hindi lang experiential, kung hindi doktrina na amin pong pinananampalatayanan. Maaaring hindi nararanasan ng iba yung mga bagay na nararanasan namin, but that doesn't mean na hindi ikaw ang kumikilos. Marahil hindi namin nararanasan ang mga katulad ng dinanas ng unang mga tao nung una sa banal na kasulatan, pero hindi nangangahulugang nagbago ka. Ikaw pa rin ang Diyos na yon. At ikaw pa rin ang Diyos na aming sinasampalatayan. Salamat po sa karunungan ng patuloy na pagtuturo sa amin at pagbibigay sa amin ng kaliwanagan kung paano kami mamumuhay ng may pagtitiwala sa iyo. Tinataas at dinadalain ko po ang bawat isa sa amin na narito ngayon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay ng sambahayan ni Kuya Louie at ni Ate Heidi, ni Kuya Manix at ni Ate Marie,
ni kapatid na Kirby at ni Ate Grace. Ganon din po ang sambahayan ng mga Sarya. Ganon din po kay Nanay Elong, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat mo. Dalayan ko po sa iyo si Lay at si Emong at ang kanilang sambahayan. Pati na po yung mga kahilingan nila, Panginoon, tungkol sa bank approval. Kung kalooban mo to, wala namang pwedeng pumigil nito. Tinataas ko rin po sa iyo ang sambahayan ni Kuya Arnel at ni Ate Menchi, ang kanila pong buhay at mga pangangailangan, ang pamilya ni Dondon at ni Agnes, ang mga hakbang na gagawin ni Dondon na may kinalaman sa kanyang trabaho, at tugunan mo, Panginoon, ang pangangailangan po ng sambahayan. Tinataas ko rin ang pamilya ni Kuya Dante at ni Ate Ading, ang kanilang mga anak at apo. Patuloy mo pong samahan ang kanilang buhay at ang kalusugan ng bawat isa sa kanila. Dinadalayan ko rin, Panginoon, si Eric, ganon din si Hazel. Naniniwala po kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Buo ang pananampalataya namin na ikaw ang Diyos na manggagamot at ikaw ang may kapangyarihan sa katawang iyong nilikha. Maasa po kami sa iyo, magtitiwala, hindi namin pipilipitin ang iyong mga kamay, kundi aasa lang po kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong karunungan. Tinataas ko rin po sa iyo si Kuya Louie at si Ate Shelly, si Sebastian at si Nicolas. Patuloy mong pagpalain maging si Cheche at si Nanay Honor, ang kanilang buong sambahayan. Pagpalain mo rin, Panginoon, si Ate Ruby, si Kuya Danny, ang kanilang mga anak at mga apo. Ganon din po, Panginoon, ang ipinapagawa nilang bahay sa Pilipinas, ang kalusugan ng buong sambahayan. Huwag mo po silang pababayaan. Pinadalayan ko rin po sa iyo, Panginoon, si Ate Mirna Sinfuente, si Kuya Nestor, ang kanilang buong sambahayan, ang kanyang mga apo, ang kanilang pangangailangan, ang kanilang mga buhay. Pinagkakatiwala ko rin po sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo kay Ai at kay Eric. Ganon din po, Panginoon, kay Ate Mirna Sapitan, ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang buhay, ang patuloy na pagpapalago sa kanyang buhay pananampalataya. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, si Hazel, na anuman ang kanyang karamdaman ngayon, Panginoon, matagpuan ng tamang lunas at ibigay sa kanya ang kaginhawahan. Tinataas din po namin sa iyo si Kuya Paul, patuloy pong pagkilos para sa kanyang kalusugan at para sa kanyang kagalingan. We are also praying for Kuya Danny Paredes. Samahan mo po siya, Panginoon, anuman yung kanyang nararamdaman ngayon. Maasa po kami na ang paghipon ng iyong kapangyarihan at pagpapagaling ay ipaparanas mo sa kanya. Pinagkakatiwala din po namin sa iyo ang mga kapatiran namin na may mga edad na sa Winnipeg Unida, ang Kakang Lole Atanasio, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Tateng, ang mga may edad na naming mga kapatid sa pananampalataya. Sila po yung mga vulnerable, Panginoon, sa sakit na COVID, ingatan mo po sila. Ilayo mo po sila sa mga pagkakasakit at sa mga kahinaang bunga po ng katandaan. Panatilihin mo po, Panginoon, na taglay pa rin nila ang linaw ng isipan at ang linaw ng mga mata para makapag-aral pa at makapagbasa na yung mga salita. Ng pandinig para marinig pa ang mga paalala at patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, ng ibayo pang kalusugan. At kaming lahat ngayon, Panginoon, na magkakasama, pagpalain mo rin po kami at yung makakarinig po ng mensaheng amin pong ipinahayag ngayong gabi ay pagpalain at samahan mo rin po sila. Lahat po ng ito ay aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pong prayer meeting. Good evening, Pastor. Maglilib na po ako. Abay, Ate Ruby. Thank you. Abay, Pastor. Abay po sa inyo. Good evening po. Sa una sikpang gabi. Kaway-kaway na lang tayo muna. Bye-bye. Maraming salamat po sa mensahe. Salamat po. Bye-bye. See you tomorrow. Dito ng Pag-asa. Bye-bye, Nanay Elong. Bye-bye, everybody. Bye, everyone. Yes po.